Martes ng umaga, oras na naman ng pamamandaw. Maaga kami nagising at nagkape muna bago tumungo sa aming pamamandawan. Habang naglalakad papunta sa patanga, ay napansin namin na malaki na ibinaba ng tubig. Halos na sa isang talampakan nga ibinaba nito. Ganun pa man, maaaring lubog pa rin ang ibabaw na parte ng patanga, pero umaasa kami na sana hindi na ganun kalakas ang agos ng tubig. Mula dito sa parting ito ay ilang metro na lang ang layo ng patanga. At napansin namin medyo malalim pa nga ang tubig. Lubog pa rin ang ibabaw ng patanga at pagka ganito ay hindi na kami nag-expect na maraming huli. Dahil ang mga isda ay maaaring dumaan sa ibabaw na parte nito at naobserbahan din namin na malakas pa rin ang agos ng tubig pababa. Base sa aming karanasan sa pagpapatanga, kapag malakas ang agos ay bibihira talaga kaming makahuli ng marami. Kaya mas gusto namin na ang ilog ay kalma lang at walang masyadong agos. Dito ay pinagtutulungan naming itaas ang patanga. Dahil medyo mabigat ito at malakas din ang agos, kailangan ng tulong ng tatay upang maitaas ito ng maayos. At sa pagtaas po namin ng patanga, ay hindi po kami nagkamali na akala ng tatay. Kakonti nga lang po ang aming nahuli at karamihan pa dito ay namatay. Ito po ay sa kadahilan ng mataas po sobra ang tubig at natrap po sila sa patanga, hindi po umultaw ang ibabaw ng patanga kaya wala silang paraan para makasagap ng oxygen. Alam naman po natin na kailangan ng mga isda oxygen upang mas mag-survive sila sa ilalim ng tubig. Kamamatay lang nalalasa. Ayan po ang ilang piraso po namin nahuli at nilalagay ko na po siya sa balanan. Karamihan po sa mga nahuli ay tilapia at may ilang hito po. Kakaunti ang uli. Kaya ako naman po ay lumbay na lumbay dito. Yung gapong ikay nagpunta ng maaga tapos medyo puyat ka pa. Tapos kakunti ang uli. Pero ayos na rin po. Thankful na rin at kahit pa hindi naman nasira.